Totoo ba itong nakikita ko? Totoo ba ito? Nung isang buwan, nalaman ko na ang asawa ko pala ay nagkaroon ng ibang relasyon. Bitaw! Layuan mo yung pamangkin ko! May asawa na yan! Ang perang pinapadala ko ay tila hindi na sapat at palagi na lang kulang. Parang gumawa mundo ko, Chinky. Perang pinapadala ko ay ginagamit niya para sa kanyang bagong pamilya. Lahat ng pagod at sakripisyo ko ay tila nawala ng saysay. Iniwan ako ng asawa ko at kasama niya ang mga anak namin. Mahal ko! Pamilya ko! Nasaan na kayo? Oh, James, grabe. Habang binabasa ko tong liham mo na ito, talagang alam kong masakit. Masakit ang dinadaanan mo. Paano na to? Damay na mga pinaghirapan kong pera. At, ewan ba? Susulat na lang ako sa isang pwedeng makaintindi ng sitwasyon ko. Dear Coach Chinky, ako si James, 35 years old, isang OFW, galing sa Middle East. Matagal ko nang pinapangarap na maiahon sa hirap ang aking pamilya, kaya't lumuwas ako ng bansa para magtrabaho. Iniwan ko ang aking asawa at 2 anak sa Pilipinas. At syempre, umaasa po ako na sa pamagitan ng aking pagsusumikap, mabibigyan ko sila ng magandang buhay. James, nagpapasalamat ako sa pagbabahagi ng iyong kwento. At alam ko napakabigat ng pinagdadaanan mo bilang isang OFW na nasakripisyo para sa pamilya. Ang pagkawala ng tiwala at pag-ibig sa isang mahal sa buhay ang pinakamabigat na siguro pagsubok. Lalo na kung kasama mo sa pagbuo ng pangarap mo na maiahon ang pamilya mo sa kahirapan. Sa una, maayos po ang lahat. Regular ako nagpapadala ng pera sa aking pamilya at unting-unti naman nababayaran ng aming utang. Ngunit nitong nakaraang taon, nagsimula kong mapansin ang pagbabago ng aming kalagayan. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya pero wala siyang pakialam. Ngayon, nag-iisa na akong nasa banyagang bansa. Walang kasiguraduhan kung paano makakabalik sa Pilipinas at kung ano pa ang babalikan ko. Chinky, paano ko mababawi ang lahat na nawala sa akin? Paano ko mapapangalagaan ang aking kinabukasan? Ano ang maaari kong gawin upang makabangon muli sa ganitong sitwasyon? Lubos na gumagalang, James. Ay nako, pero ito lang, kailangan magpakatatag ka, lakasan mo ang loob mo, at sana naman napapakinggan mo tong mensahe ko para sa iyo. Ano ba dapat nating gawin? Ang practical na dapat nating gawin, unang gumawa ka ng plano. Pag-aralan mo na mabuti kung ano ang kasalukuyang sitwasyon mo at paano ka talagang makakapag-umpisa muli. Siguro ang umpisahan po natin mag-ipon ka muna ng pera sa pag-uwi mo dito para maiayos mo lahat ng mga financial obligation mo. That's number 1. Pangalawa, kailangan ka na rin gumawa ng legal na aksyon. Kung maaari, kumonsulta ka na sa isang abogado sa Pilipinas or let's say sa embassy kung meron man, upang malaman mo ang karapatan mo bilang isang ama sa iyong mga anak. Maaaring makakuha ka rin ng tulong upang matiyak mo talaga na mapupunta po sana ang iyong mga anak sa iyong poder dahil ikaw ay isang responsableng ama. At pangatlo, kailangan sa panahon ngayon habang ikaw ay nasa abroad pa, mag-ipon ka, mag-invest. Kahit sa maliit na halaga, pag-aralan mo ang iba't ibang pamamaraan para paluguin ang iyong pera. Para pagdating mo dito ay makakatulong to sa iyo kahit na mag-umpisa ka muli dito sa Pilipinas. Pang-apat, kailangan maghanap ka na rin ng suporta. Huwag kang magatubili na lumapit sa mga tinatawag nating kapwa mga OFW mo na may organisasyon na tumutulong din sa mga taong katulad mo. Kasi ang importante lang dito hindi yung financial na nawala kundi ang emotional mo, ang mental support na makukuha mo. At magbibigay sila ng mga practical advice kung paano ka talaga makaka-cope up sa sitwasyon na ito. At panglima po, kailangan po talaga natin na matinding panalangin at pananalig. Mawala na po ang lahat. Kailangan, James, huwag lang mawala ang pag-asa. Alam ko sa kabila ng lahat, kailangan alagaan mo ang iyong mental, emotional, and physical health. Bakit po?
Kasi James, pagdating ng panahon, sino bang mag-aalaga sa iyong mga anak? Ang pagiging malakas at matatag at positibo ngayon ay makakatulong sa iyo upang mas madali mo talagang harapin itong pagsubok na ito. James, ako naniniwala ako sa tulong ng Diyos, sa awa ng Diyos, at sa tamang diskarte, makakabangon ka muli. Kaya mga kapatid, sa kwentong ito ni James, ano po ang maipapayo nyo kay James na ikadagdagan? Pwede bang pakisulat na lang sa comment section? At kung kayo ay nakaka-relate din po sa kwento ni James bilang isang OFW na nagsakripisyo, di ba, para sa pamilya, pero ang ending, iniwan ng asawa. Kaya nga kung may mga katanungan pa kayo o nais nyong ibahagi rin mga kwento at mga istorya po ninyo, mag-email lang po kayo sa amin. Di ba, huwag kayong manghinayang na mag-reach out po sa amin. At sana sa aming munting programa ngayon, nakatulong po kami at nagbigay kami ng kaliwanagan po sa inyo. Hangad ko ang iyong tagumpay, James, at lahat ng mga nanonood po dito. Okay, so guys, maraming salamat po sa ating bagong segment po, Payong Kaipunaryo. So kung nagustuhan nyo po ito, pakicomment lang po kung ano nagustuhan nyo sa bagong segment natin, kung ano pang kailangan natin i-improve. Humingi ako ng pabor sa inyo. Don't forget to subscribe on this channel and then follow this channel. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.